Matthew 9:13 in analysis. Wait lang, bakit? Alam niyo madalas sa mga Muslim friends natin, ang kanilang pahayag, they bukod sa itinatakwil nila yung perfect atonement na ginawa ng Panginoong Jesus 2,000 years ago. Ang ina-argue nila, you must have to repent only in order to be saved. And sometimes, hindi lang sometimes, madalas, they quoted the said passage like what Jesus said in Matthew 9:13. Basahin muna natin yung verses 12 to 13, no? Sabi niya, sabi niya, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Remember, yung context nito, ito ay nung mayroong pagtitipon na nagaganap. Kung saan, kasama, nandoon si Mateo. Tapos pati yung mga kaibigan niya na mga tax collectors, kumbaga. Tapos kasama nila dito si Kristo. Why? Since Jesus called Matthew to follow him, iniwan ni Mateo yung kanyang dating pamumuhay bilang tax collector. Follow Jesus. And then, nagkaroon kumbaga ng kasiyahan. May mga Pariseo na biglang dumating at nag-assume na, bakit nakikisama yung guro ninyo sa mga makasalanan na tulad niyan? At ito yung pahayag ng Panginoon. Ito ang sinabi niya sa mga Pariseo. Malinaw po yan. Okay? Pero ito ang malaking problema minsan. Kapag nagko-quote ng Bible passage minsan kapiranggot na lang like itong gagawin mismo dito sa video. Please take note. Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Remember this. And then I come to call, I no, sorry. I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Anong pinipinpoint dito? Tingnan nyo kasi, no? Ayan. Mga Pariseo yung nagtanong kay Kristo, hindi po yung mga disipulo niya. Okay? Kumbaga, kinukumpara ni Kristo ang kanyang sarili bilang isang doktor na kung saan siya ay kailangan ng mga taong may sakit. Okay? Jesus has quipped that healthy people don't need a doctor, but sick people do. His point is twofold, that to love at that to properly love and care for others, we need to minister to those who are caught in sin, and that arguing otherwise is as ridiculous as a doctor who refuses to go near sick people. At si Kristo ay nag-quote ng Hosea chapter 6 verse 6, where God says, I desire mercy and not sacrifice. As he typically did, Jesus quotes the Greek translation of the Old Testament known as Septuagint. The original Hebrew of this verse uses the term hesed, an important expression of faithful, deep graciousness. Ang punto, steadfast love. The Pharisees were not in the mercy business. Their strategy for motivating the people of Israel to live right before God was to set up the standard very high and then live up to it themselves. From that position, they looked down in judgment on those who could not or would not join them in their pious lifestyles. Jesus' willingness to spend time with tax collectors and harlots and other disreputable people as if those people were okay for maddening to them. So ano yung punto ni Kristo sa mga Pariseo? Hindi dumating si Kristo para sa mga tao na nagsasabing matuwid daw sila sa kanilang sarili.
Ina-assume kasi ng mga Pariseo na napakatuwid nila, wala silang bahid ng kasalanan. Even though in reality, we are all sinners. That's why we need Jesus. Okay? Jesus came to call those who understood themselves to be sinful and in need of mercy, more forgiveness, a savior. It sounds like Jesus proved to us that it is He who is our savior. And if Jesus is just a mere man, palagay ba natin, sasabihin ba niya ang ganyang mga pahayag? I don't think so. And yet, ina-assume na hindi raw patunay, na ito raw yung patunay na hindi raw natin kailangan ng sacrifice ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Remember, Matthew 9 was set maybe 2 or 3 years before Jesus will die on the cross. Ito po minsan ang hirap sa mga Muslim friends natin na nagdedepensa ng kanilang mga arguments ba. Basta magdala lang ng isang verse ng Biblia, then they think it's already true. Come on. Sabi nga ng isang Christian scholar, never read a Bible verse. Kaso, dahil ina-assume na mag-quote ng isa lang, o kahit isang phrase lang, ibig sabihin tama na, totoo na. At saka lalagyan na yan ng iba't ibang mga so-called interpretation without realizing nasa mismong passage, nasa mismong chapter, yung naturang kahulugan nun. Anyway, look at this. Ang anak or ang Diyos, Diyos mismo or anak ng Diyos ay iaalay niya ang kanyang dugo para maliligtas ang lahat ng may kasalanan. Di po ba? Yan ay turo ni Pablo. Hindi yan turo ni Kristo. Then what in the world are those passages? Pakita natin. Baka nakakalimutan niya, oh. Si Jesus mismo na Panginoon ang nagpahayag. At kung mapapansin natin, interconnected ito sa turo ng mga original disciples niya, including the Apostle Paul. Anong sabi ni Kristo? The Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Turo ni Pablo. Alam mo po kung ano yung nagkokontrahan sa turo ni Kristo? Yung turo ng isang tao na nagpanggap na propeta na nakatira sa Arabia at wala namang koneksyon sa actual historical event na nangyari noong 1st century dahil isinilang siya 500 years after. Examine nga po, mister. Paano po mawala ang kasalanan? Kasalanan ng tao, paano po mawala? Sa dugo ni Kristo, sa pag-alis ng kanyang sarili? Paano John 3:16? Paano yung patutuo ni Juan Bautista na si Kristo ay ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan? Come on! To sacrifice himself. Yun ba ang sinabi ni Kristo? We have that. Yes. Jesus also claimed to be the good shepherd. At ano yung pahayag niya? The good shepherd lays down his life for the sheep. Ilang ulit ipinahayag ng Panginoon yan. Hindi po totoong si Pablo lang nagturo dyan. Prophetically, may aral tungkol sa pag-aalay sa Old Testament. May aral si Kristo tungkol sa kanyang sarili bilang ang korderong ihandog bilang pantubos. Ano so ibig sabihin? Parang ganitong nakikita ko diyan. Sa isang passage, sang-ayon. Pero like, halimbawa, tulad ng mga to, sabihin corrupted daw. 'Di ba? Ang tawag doon, poor hermeneutics na pong tawag diyan. Hindi na po ito base sa honest na pagbasa at pag-comprehend sa kung ano yung nasusulat.
Anyway, sige. Anong paliwanag niya dito? Basahin natin dito ang Biblia sa Mateo 9, versikulo 13 in Tagalog. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog. Sa ibang translation, hain. Dito nga translation is handog. Okay? Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ha? Ang mga may kasalanan tatawagin para sila para sila magrepent, para sila maging matuwid at hindi dalang-alang sa paghandog ng kanyang katawan. O ulitin ko, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito, habag ang nais ko. Awa. Siyempre, may awa ka sa mga taong nagkakasala. Uh, at hindi handog, hindi ialay, hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan para pala sa mga kasalanan, hindi pala siya sakripisyo. Wrong ka na naman, Ginoo. M- Para saan at si Kristo ay naparito? Siya'y naparito para sa mga makasalanan. Okay, mga makasalanan. Yung simple bang pagsisisi, okay na. In every way, shape, or form, araw-araw, kailangan natin ng tinatawag na pagsisisi. Kasi araw-araw tayo nakakagawa ng mali. Excuse me. Pero tignan natin pa yung kanyang remarks na. Sa English po dito, very By the way, Jesus quoted the words from God Himself in Hosea 6 verse 6 na analisahin natin later on. Bakit sinabi niya yon? Why does God desire mercy and acknowledgement of Him instead of sacrifice? Anong sacrifice ang tinutukoy dito? Ano yung punto de vista? clear sa English Anyway, mamaya natin ipaliwanag yan. kasi minsan mga taong Cebuano may hirapan minsan sa Tagalog. Dito basahin natin dito sa English, dito sa King James Bible. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice. Wait lang ha. Kahit sa English, kitang-kita naman ang punto de vista dyan eh. But you go and learn what does it mean? And quoting Hosea 6 verse 6. For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Sinners, very clear, repentance. Oo naman, pero alam niyo po yung kunong-kulang? Hindi po binabasa ni Mr. Romas ang kabuuan ng mga passages na kanyang kino-quote. Namimili po siya. Just like what other Muslim apologists did. Very clear na si Kristo gusto niya ang tao ay magbago, magrepent. Magiging posible lang yan kung si Kristo ay, you guess it, ay Diyos na nagkatawang tao na naparito para ialay ang kanyang sarili bilang handog na buhay, mali, bilang handog sa ikakapagpapatawad ng mga kasalanan. Anyway, sige, pinpoint natin muna, no? Kasi ulit-ulitin lamang yung ganyang mga argumento ba? Ang punto de vista sa quotation na ipinahayag ng ating Panginoon sa Hosea chapter 6 verse 6, di ba? Well, basahin ko muna yung buong passage na yan. For I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offering. Ano bang punto niya? Anong punto ng Diyos dito? Ibig bang sabihin, ayaw niya ng handog? The key to answering this question is found in the words of the Shema. Yun nga, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Doon pa lang, totoo naman yun eh, na ang pinaka-point dito, mahalin ang Diyos.
Yun naman eh. The whole law, kasama na po yung offerings and sacrifices. Ibig sabihin, hindi po yan puwera. Kasama na talaga yan. Pero baka sasabihin, oh, so ibig sabihin kasama yung child sacrifice. No, hindi po yun ang punto. Mamaya ma-out of context na naman kasi. No? The whole law was to serve as an expression of this love for the Lord. Ang kaso, over time, the Israelites began to worship other deities while continuing the ritual of sacrifices. They quote unquote obeyed the law, yet they did not display love toward God and they did not truly know Him. So, yung mensahe ni Hosea dito ay response sa pagiging plastic noon ng Israel. God desired their love over external practices of piety. He longed for his people to long for him rather than simply continue a religious tradition. Kasi ang nangyayari nung panahon na yon, yung ginagawang pag-aalay ng mga Israelites na mga handog ay hindi na dahil sa pagmamahal nila sa Diyos, kundi dahil parang masabing may nagawa sila. Tapos wala na. Yun, ganun po yung punto. Hindi sinasabi dito na walang sacrifice, walang ganito. Hindi. Ang punto dito, dapat yung bawat ginagawa nila, including yung paghahandog nila, ito ay kaakibat ng pagmamahal nila sa Panginoon. Yun po yung pinakapunto ng passage. Hindi po yung tulad ng ina-argue dito ni Mr. Romas. So ngayon, ginamit ito na quotation ng Panginoong Jesus to address that kind of accusation na sinabi ng mga Jewish leaders sa kanya, kay Kristo. Bakit? Di ba nga, nakisama si Kristo sa mga tao na itinuturing ng mga religious leaders na yan na mga makasalanan. Although in reality, we are all sinners. That's why we need Savior, right? Jesus would later use Hosea's teaching against the hypocritical Pharisees. So, ang point dito, without a loving relationship with God, all the rituals in the world couldn't help the Pharisees. In fact, kahit paano may partly correct naman yung punto dito ni Mr. Romas eh. Ang kaso, hindi niya nare-realize na yung handog ni Kristo sa krus, yun yung pinaka-ultimate. That's why we don't need to do yung mga animal sacrifices ngayon. Dahil nagawa na ni Kristo. Okay? Bukod dito, with the coming of Jesus Christ, the law was fulfilled. And as a result, Christians have no command to obey the Jewish Old Testament ceremonial laws. However, relevant pa rin yung punto de vista ng Hosea 6:6. Alam nyo kasi, maraming mga relihiyosong tao na nagpa-participate sa mga Christian rituals. Pero, walang lugar sa kanila, nakakalungkot lang, wala sa lugar nila yung love ng Lord. At saka yung sa John chapter 3 verse 16 na kung saan, 'di ba may sinabi doon na He gave His one and only Son. Hindi mangyayari yun kung hindi dahil sa pagmamahal ng Diyos. So, bagamat partly correct si Mr. Romas tungkol dyan, especially when it comes that we must repent from our sins, which is kailangan naman talaga natin. Kaso nga lang, ang kaso, hindi po ito nangangahulugan na hindi po kinokontra rito yung mga pahayag ni Kristo na siya'y naparito to seek and to save who are lost. Walang kontrahan doon, mga kapatid. Alam niyo po kung saan dito yung kontra dito sa punto de vista ni Mr. Romas? Yung religion niya. Why? Dahil sa Surah chapter 9 verse 20, hindi. Mali ako. Pasensya na.
Surah chapter 4 pala, sorry. Surah chapter 4 verses 157 to 158 directly ibig ko sabihin directly na kinokontra nito yung turo ng Biblia. So anyway, kasi ito pa yung isa pang punto rito, no? Kasi parang ganito yung problema. Do the prophets disavow the sacrificial system? Yan kasi, pero pakinggan muna natin siya uli. Ah, maging matuwid. Ang isang taong nagkakasala, magrepent siya, hinto niya ang kanyang gawain at magrepent gagawa ng matuwid. Parang sinasabi dito, we need to do good works in order to be saved. Parang ganun ang punto niya eh. Pero itong malaking problema, aminin na natin, kahit anong gawin nating mabuti, makakagawa pa rin tayo ng pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Di ba sabi ni Apostle Paul, walang matuwid, wala ni isa. Don't we don't we ever realize na kahit nakagawa ka man ng mabuti, kesyo sa ayaw o kesyo sa gusto, sa isip man, sa salita man, o sa gawa, nakakagawa pa rin tayo ng pagkakasala. Huwag po tayo magpaka-plastic dito. Okay? That's why, tama naman, araw-araw tayo mag-repent and what? Sabihin na, oh, kita nyo, nag-repent na ako, ganito. Ano yun? Anyway, Yan ho ang may mga kasalanan sa panahon ni Kristo. Sa storya ni Haring David, nagkakasala si Haring David. Nagnakaw siya, hindi niya asawa, di ba? Anong ginawa ni Haring David? Nag-alay ba siya? Hindi. o baka hindi ka po yata nagbabasa. Hmm. Come on, argument in silence yan. Pakibasa po ng buo yung Psalm 51 kung saan ipinahayag niya yung kanyang damdamin diyan. Anyway, basahin natin yung part na yan sa Psalm chapter 51. Okay? Yamang nabanggit dito si Haring David. Sinasabing ang Psalm 51 ay ang kanyang awit ng pagpapahayag ng kanyang pagsisisi dahil sa kanyang ginawang kalokohan na adultery and murder. Tingnan nyo ha. Wait lang. Sa verse 16 down to verse 19 sa Psalm 51, sabi, hindi, nasan ako? Magsimula ko sa verse 15, no? Panginoon, buksan niyo po ang aking mga labi. Ang aking labi, nang ang mga ito'y magpuri sa inyo. Hindi naman mga handog ang nais. So, oh, baka sabi ni Mr. Romas, oh, kita mo, tama, oh, tama. Not so fast. Babasahin natin ito hanggang verse 19. Okay? Hindi naman mga handog ang nais nyo, mag-alay man ako ng mga handog na sinusunog, hindi rin kayo malulugod. Ang handog na nakakalugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Ba't nabanggit yung handog? Bakit nabanggit yung hain? Akala ko ba ayaw ng Diyos yun? Ang ayaw ng Diyos kasi, yung nag-aalay ka, pero para kang plastic. Yung parang, wala, nag-aalay ka lang para masabing na nag-aalay ka o sumamba ka sa Diyos. Yan ang ayaw ng Diyos. Ang gusto niya, bukod sa mahalin siya, ano man yung meron tayo, ialay natin sa Kanya. At sa kasalukuyan sa mga Kristiyano, dahil hindi na po tayo nabubuhay sa Old Testament system na kailangan pa ng animal sacrifices, since we are in Christ, ano yung ating ihandog? Ang ating kakayahan, ang ating sarili, ang ating talento, ang ating pananalapi. Lahat-lahat. It's all about Him, not about us, kumbaga.
Kahit sa Old Testament, kumbaga, yung pag-aalay nila noon ng mga animal sacrifices, ito ay para sa ito ay bilang tanda na mahal nila ang Panginoon. Yun dapat ang punto. And by the way, verse 18, dahil sa kagustuhan nyo, pagpalain nyo ang Jerusalem, muli nyo itatayo ang mga pader nito. Nang sa gayon, malugod kayo. Listen, listen. Ano yung punto ni David dito sa last passage? Malugod kayo sa mga nararapat na handog, pati sa mga handog na sinusunog ng buo, at maghahandog din sila ng mga baka sa inyong altar. Wait, did David said na ganap ng wala? Hindi talaga gusto ng Diyos ng handog? Really? Remember, kung dun sa Hosea chapter 6 verse 6, the later prophets, including Hosea, did not repudiate the Old Testament system. They only stressed that God did not desire mere outward observance but also inward obedience. Hindi sinasabi na ayaw ng Diyos ng sacrifice. Maliban lamang sa katotohanan na ayaw niya ng child sacrifice. Ayaw ng Diyos talaga yan. Ang gusto ng Diyos, yung handog na nakakalugod talaga sa Kanya. Alright? At hindi yun patunay na hindi raw, ano yun, yung kanyang claim dito, yung claim ni Mr. Romas na, oh, kita mo, to be saved is just to repent. Although, bahagi yun. Kaso nga lang, hindi po yun patunay na tama yung punto de vista ni Mr. Romas. Kasi yung terminong repentance, hindi po yung tipong, Lord, sorry po kasi ganito, then wala na. No. Kumbaga, sa repentance kasi, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po yun nangangahulugang na parang iyak ka. Ganyan. Although mahalaga yun. Many understand the term repentance to mean a turning from sin. Regretting sin and turning from it are related to repentance, but are not the precise meaning of the word. Mr. Romas, ang talagang meaning ng repentance ayon sa Biblia ay nangangahulugang to change one's mind. Ang tunay na pagsisisi ay nagreresulta sa pagbabagong buhay. Pero aminin na natin, hindi natin kaya na baguhin natin ang ating sarili ng tayo-tayo lang. We need the one who is our Savior, our Redeemer. Well, anong connection ng pagsisisi sa kaligtasan? The book of Acts especially focuses on repentance in regard to salvation. To repent concerning salvation is to change your mind regarding sin and Jesus Christ. Sa turo ni Pedro, take note, turo ni Pedro to ha, sa Acts 2. He concludes with a call for the people to repent. Repent from what? Peter calls the people who rejected Jesus to change their minds about that sin and to change their minds about Christ Himself, recognizing that He is indeed the Lord and the Messiah. Peter calls the people to change their minds, to abhor their past rejection of Christ, and to embrace faith in Him as their Savior, as their Messiah, as their Lord. Repentance involves recognizing that you have thought wrongly in the past and determining to think right in the future. Kumbaga, ayaw mo nang ulitin pa yung ganong pagkakasala. Ayaw mo nang ulitin
yung ganong pagkakamali. Okay? By the way, it's impossible to place your faith in Christ as our Savior without first changing your mind about your sin and about who Christ is and what He has done. Kumbaga, imposible yung tinatawag na pagsisisi kung hindi mo man lamang nabago ang iyong pag-iisip ukol diyan. Eto special to our Muslim friends. As I ends up, we know for sure that they always saying, sinasabi po nila na mahal daw nila si Kristo. Okay, fine, sige. Subalit, ang pinaka-pinpoint dyan, if they really, truly love Jesus, they must have to re-examine their own position and compare to what the Bible really says about who Jesus really is. What if Christianity is true? What if Christianity makes sense? Diyan na po papasok yan. Actually, hindi ko na i-play lahat-lahat yan kasi alam ko nag-guess ito ng bawat manonood. Listen, my friends, kung iniisip po natin, yung pagsisisi, ganito, yun, pwede na, palinis na ako. You know what? Repentance is not a work we do to earn salvation. Kasi dito, kasi sa sinasabi ni Mr. Romas, sa kanyang interpretasyon sa sinabi ni Kristo, ang iniisip niya, ina-advocate daw ng Panginoon na we must have to do good works in order to be saved. Pero hindi po yun ang punto de vista ni Kristo dyan sa pag-quote ng Hosea chapter 6. Kasi ang pinipinpoint lang naman ng ating Panginoon nung ina-address niya ito sa mga Pariseyo, ayaw ng Diyos ng ayaw ng Diyos ng plastic na pagsamba. Ayaw ng Diyos yung tipong nagsasagawa tayo ng ritual o gumagawa ng kung ano-ano para lamang masabi na tayo ay nakapagpuri sa Panginoon without walang matatawag na pagmamahal sa Kanya. Yun yung punto. Okay? Anyway, no one can repent and come to God unless God pulls that person to Himself. John 6:44. Repentance is sometimes God gives. It is only possible because of His grace. Yun pala. Ang Diyos pala mismo nagkakalob niyan sa bawat tao na tayo ay makapagsisi. So, hindi po talaga ito galing sa atin. Kaya nga sa Acts 5:31, sabi ni Pedro, God exalted him at his right hand as leader and savior to give repentance to Israel and forgiveness of sins. At sa 11 verse 18 ng Acts, when they heard these things, they fell silent and they glorified God, saying, then to the Gentiles also, God has granted repentance that leads to life. Repentance is something God gives. Hindi po galing sa ating ability. No one can repent unless God grants repentance. All of salvation, including repentance and faith, is a result of God drawing us, opening our eyes, and changing our hearts. God's long suffering leads us to repentance, as does His kindness. Kumbaga, dahil sa biyaya ng Panginoon at dahil na-recognize natin na tayo ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan, yan ang sanhi. Kaya pinipinpoint na dapat talaga tayong mag-repent at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. While repentance is not a work that earns salvation, repentance unto salvation does result in works. So, kumbaga, sa pag-repent, hindi ito nangangahulugan na you are working it in order to be saved. Kumbaga,
Dahil alam mong si Kristo na yung tumubos sa'yo, ito yung time na nagrepent ka. At kung talagang nagrepent ka, mapapatunayan yan by what you have done. Not because you will not because you are doing it in order to be saved, but because you have been saved by the grace of God through faith in Christ alone. Yun po yun. So, kumbaga, ang pinipinpoint lamang dito, biblical repentance is not just some sort, Lord, patawarin niyo po ako, ganito, 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 na parang yan na at ang ina-argue po ng ating kaibigan dito. Na minsan, yan din ang ina-argue din ng ilan sa mga kapatid nating mga Kristiyano, no? But biblical repentance is changing your mind about your sin. No longer is sin something to toy with. It is something to be forsaken as you flee from the coming wrath. It is also changing your mind about Jesus Christ. No longer is he to be mocked, discounted, or ignored. Whether Mr. Romas like it or not, Jesus is the Savior to be clung to. And he is the Lord be worshipped and adored. So, Matthew chapter 9 does not disprove the perfect atonement of Christ. It only even proved to us that Jesus Christ is our Lord, our Savior, and through Him, through His death and resurrection, we have eternal life in Him. Well, so does it make sense? Well, I think based on the honest examination of the passage, actually, Islam does not make sense at all. Christianity only makes sense for this.